Na-notice nyo ba? Ang dami-dami ngayong cases ng gallbladder removal dahil sa gallstone or bato sa abdo. So, ito, simplihan lang natin. Ang gallbladder at ang liver po ay part ng ating digestive system. So, mag-start tayo kay liver. Si liver po kasi nagpo-produce siya ng bile. Bile is a complex fluid with a certain substance such as bile salt, phospholipids, cholesterol, bilirubin, and calcium. Ngayon, yung bile na yan, ay imbak po yan dun sa kanyang bile duct. Bile duct is a tube connecting liver and gallbladder. Ang pinakang purpose po ni bile is para mag-digest ng fats at itulak ito papunta dun sa ating small intestine. However, kung meron pong unbalance dun sa substances, magiging weak yung kanyang digestive procedure. So, yung mga fats or yung mga free radicals na naimbak, it will form into hard masses or a gallstone. So, ano yung nagiging remedy ngayon? Ang nagiging remedy is gall extraction. Pero hindi rin naman ini-explain na once na wala ka ng gallbladder, meron kang high risk of having CDK, which is chronic kidney disease. So, balik tayo kay liver. So, siguro, mas una natin bigyang sigla yung ating liver. Ano-ano nga ba yung nagiging sakit ng ating liver? Number 1, nandiyan yung acidity. Mahilig tayo sa kape, mahilig tayo sa soft drinks. Number 2, ito yung mga non-alcoholic, pati liver diseases. Tamad tayong mag-exercise. Number 3, ito yung HEPA A, HEPA B. Mahilig tayong kumain sa labas, mga tusok-tusok. Then number 4, yung mga chronic, like liver cirrhosis. So, maraming factor na yan. So, it comes from free radicals pa rin ng mga kinakain natin. So, paano nga ba makakatulong itong Alta-Immune? This is very potent. Number 1, this is alkaline because this is plant-based. Number 2, mayaman siya sa antioxidant, antibacteria, and anti-inflammation. So, ang laki may tutulong yan. Kung pwede kong isa-isahin pero hahaba yung video natin. Yung iba na lang sasabihin ko, like for example, peppermint. It can reduce liver enzyme para maprotektahan tayo dun sa oxidative damage ng cells sa liver natin. So, hindi naman ho kasi pwede sabihin natin na maglalaga na lang ako, kakain na lang ako ng ganito, ng ganyan. Kasi, di ba sinasabi natin, kapag sobra masama, kapag kulang, di ba? So, kailangan eksakto lang po yung ma-intake natin para naman maging healthy yung ating organs. Kasi, once na healthy yung organs natin o yung ating immune system, kahit po anong foreign factor yung pumasok dyan sa katawan natin, hindi po agad tayo magkakasakit kasi may panglaban po tayo. So, yan ang naitutulong ng supplement. Kaya, supplement is not an expense. It is an investment. Kung iniisip no na ang health is wealth. Kasi kahit anong daming pera nyo, kapag may sakit kayo, uunahin yung isipin araw-araw yung sakit nyo. So, para happy ang life, kailangan hindi tayo magkasakit.